30,000 doon. Makukuhain after 1 year. FO kami, yung jowa. Yabang, naka-drone. Yabang naman, may pa-drone. Bye-bye! Ay, siyempre, baka bumanggari ka. Yabang po. 30,000 doon. Yung mga sinampayang kita eh. Bailis hindi, pero TJ, kaya mini. niyang ilutang ano. Bingkong agad doon ako. Gaya-gaya. Tina! Uy, ano yan? Tindang bago. 1 peso isa. Sariling gawa nila yung fishball. Ngayon lang kami ulit makakukuhain after 1 year. Sarap! Sarap. May scramble din. Wait, may scramble. May scramble. Yan ang scramble ng mga baby girls. Sambu! Sarap! Yan. Sarap? Bildo yan, bildo. Sarap. Yung scramble, masarap. Hi guys! So today is Sunday, March 7, 2021 and I am feeling so good! Di na nasasaktan yung lalamunan ko kapag kumakain. And first time ulit namin makakain ng fishball kasi may dumaan kanina. We're so happy. Ayun. Tsaka yung ano to? Droid ba yun? Ay, hindi. Yung lumilipad. Anong ba tawag dun? Drone. Ayan. Habang ni Kuya may bagong drone. Stig. Ang ganda ng mga shots. Parang pang alam niyo yung mga pang teleserye, pang movie, mga ganun. Pero picture, di ko pa ako kung pwedeng video. Pero siguro pwede yun. Kasi, oo nga, tatanong ko pala kung pwede yung video. Pero, feeling ko pwede yung video. And then, pwede mating pala na package. Hindi ko pa na-open. Try natin bukas para may content tayo. Ito. Feeling ko yan yung contact lens. Kasi, 200 plus yung binayaran ko. Binayaran ni Princess pala. Binayaran ko lang si Princess. Tapos, ayun, I'm so happy kasi okay na agad yung lalamunan ko. After ilang days pala ako nainom linggo. 1 day. 1 day pa lang. So, actually 2 days na kasi. Bali 7 na gamot na naiinom ko. So, okay na agad siya. And, I'm just so happy. Nakakakain na ako ng normal. And, hindi na nasakit yung lalamunan ko kapag nalunok ng laway at ng tubig. Pero syempre, kailangan ko tapusin yung antibiotics kahit na magaling na, wala na akong nararamdaman kasi kailangan yun. It's a must. So, yun lamang po. Although nag-start ang week ko ng very hard, but at least now, I'm so okay na. Naiyak ako, char. So, yun lamang po. And I'll see you guys again tomorrow. Bye! Yay! May dala sila. Merienda. Tere! Wow! Bagong shorts. Ang yabang. Woohoo! Order kami McDonald's. Saka 2 nuggets with price din. Thank you, Princess, for chicken nuggets, McDonald's. Yay! Hello guys! So, naniningin ako ng pictures ko last year. And ito yung nakita ko. Today, March 8. Ayan. Diba? Model yarn. Sa Baguio to. Alam nyo, last year, wala kaming kaalam-alam na magkakaroon pala ng lockdown. Kaya nasa Baguio pa kami. And then, after a week,
nag-lockdown na. So, buti na lang nakapasyal pa talaga kami kasi who would have thought na magkakaroon ng pandemic, 'di ba? Pero nababalitaan na namin na may pandemic. Ay, na may COVID na nakamask nga sa ibang lugar at saka nag-lockdown na. Tapos yung biglang sa Philippines nag-lockdown din. Parang kaya ayun, na-enjoy naman namin bago mag-lockdown kasi nga nagpunta kaming Baguio with Ate MJ, Rex, Jasper. And yeah, na-enjoy naman talaga namin yung bakasyon namin na yun. Kaya nakakamiss din gumala. So sana mawala na talaga si COVID para ayan, ang dami kong pictures and videos. Ayun, oh. Yung mga videos kasi, eto nasa iPhone ko, pero kasi marami pa ako ditong dun sa computer ko nga, ay sa hard drive ko, nandun pa yung mga mahahaba talaga na videos, mga long. Kasi ito mga clips na lang to eh. So yun, sana maano ko siya, ma-recover ko pa rin siya para mapakita ko sa inyo yung ginawa namin dun, 'di ba? Tsaka yung iba ko pang vlogs. So yun lang para mag-throwback tayo, throwback vlogs ganun. So yun lang po for today and yeah, see you guys again tomorrow. Bye. So, ngayon, tatry natin tong honey test ko, nut cornflakes. Na matagal na nating binili, hindi pa natin natitikman. Corned beef. Enjoy lang today. All the boys, part 3. Forgot his name. Hello guys! So, ayan, nanood kami ng All the Boys and it's very high school life, very high school life, very teenage romance, ganyan. And, wala, let's go back to kayo nung high school ba? Kayo, ano yung mga experiences nyo before graduating? Kasi, usually, yun yung pinaka masayang part kasi graduate na kayo, ang daming event, daming ganap, may mga seniors night, seniors ball. Yan, yung iba field trip, 'di ba? May mga ganun sila. So, kayo ba ano yung mga experiences niyo before? Kasi ako, yung to all the boys. Sige, wag muna tayo dun sa bago mag-graduation. Doon na tayo. Padulo na yan. Yung to all the boys. Nakakatawa kasi yung mga nakakatabi ko sa usually sa upuan. Ganon din ba kayo? Alphabetical ba kayo sa high school? Kasi yung nagiging mga katabi ko sa upuan nung simula nung first year is mga boys na ano sila, scary. Di ba scary? Pero ano sila, very strong yung personality, very fierce, ganyan. Tapos, sila yung mga nakakatabi ko. So, parang scary. Pero nung naging dahil lagi naman kayo magkatabi, so naging close na rin kayo. And, di kayo na-expect na magiging close ko sila. Kasi nga, very, ano sila strong, very manly, ganyan. So, as a girly pa, parang very, hindi siya common, di ba, na magkaroon ng, yung close friend mo is very straight na lalaki, tapos super ano pa. Very fierce yung yung kanilang personality. Fierce or strong, ganyan. So, wala lang. Pero, meron ako, yung second year ako, meron akong katabi na hindi, tinatanong ko kasi siya kasi nga, ano, yung advisor namin is may pinapagawa. So, parang hindi ko alam kung, basta may tinatanong ako doon sa katabi ko, yung katabi ko na yun, lalaki din siya. Sabi, hindi nga ganyan. Basta parang annoyed siya sa akin. So, ang ginawa ko, nagpalipat ako ng section. Kasi nabisi talaga ako dun sa katabi ko na yun. And then, nilipatan ko naman ng section ng second year. Is, advisor ko rin siya nung first year. Kaya, di ba? Kaya, nakuha pa, lumipat ako, iniwan ko yung friend ko. Kasi magkasama kami dapat ng friend ko, si Raquel. Shout out kay Raquel. Nung second year.
magka-section talaga dapat kami kasi nagpalipat ako ng ibang section dun sa advisor ko nga ng first year. Kasi nga, yung advisor ko dun sa original na section ko na hindi ko rin bet. Tapos yung katabi ko nga ganun pa. So parang isang taon ako magtitiis ng ganito. So nagpalipat ako. And then yung nalipatan ko din sa second year, yun nga yung fierce yung bago kong section na yun. Yun yung fierce yung personality na hindi ko rin ina-expect na magiging close kami. So, yun lang. And, yun, shout out lang to all the boys na naging classmate ko ng high school. Kasi, naging nakatabi ko nung high school. Kasi nga, very cool sila. Pero walang romance or anything, yun. Just ano lang talaga, katabi lang talaga. Friends lang talaga. Ganyan, close friends. So, yun lang po. And hindi ko na alam kung nasan sila ngayon. I don't think friends kami sa Facebook. Kasi nung nag-college kami, parang iba na yung school nila or course. Kaya parang hindi ko na rin, wala na akong, hindi ko na alam kung anong update sa kanila. So, yun lang po for today. And bukas naman, ano pa, let's see kung ano pa mga pwede nating pag-usapan to all the boys. Good night. Bye. Let's eat spaghetti. Ang sarap-sarap. Chicken. How are you guys? So, continuation ng ating vlog for today naman is meron kami naman ng 4th year. I think this is to all the boys naman na naging boyfriend ng tropa. Diyos ko pa. So, nung high school naman, syempre nagkakaroon ng, ang mga friends ko kasi talaga mga girls. So, nagkakaroon sila ng boyfriend or manliligaw. Oo, ganyan. And then, syempre, walang ibang boys na pag lumalabas kami, walang ibang boys. Ako lang, syempre. Kasi nga, puro girls sila. So, buti na lang naman, meron kaming common hobbies, which is online games nga. So, kapag wala si girlfriend or si jowa, so kami magkausap. And syempre, minsan kami rin pag hinahanap sa akin yung jowa. So, sa YM pa nun, di ba? Yahoo Messenger. Tapos natatawa ako kasi ang hilig ko mag-emoji, yung emoji na umaano pa siya, may gumagalaw talaga. Sabi niya wag ko daw i-spam yung emoji na gumagalaw kasi parang ano siya, may sound, hindi ko alam kung may sound ba yun. Ang i-click ko daw yung sa emoji lang na, alam yung sa chat, yung sa baba. Wag yung GIF, kasi GIF yung sinesend ko sa kanya. Pag nag-emoji ako, parang masyadong malaki tapos napapatungan yung message. So, sabi ko, ay, ganun pala yun. Kasi nga, bano-bano pa ako sa YM talaga, Yahoo Messenger. So, yun. So, pag hinahanap ko or may tinatanong sila sa akin. So, ako yung parang messenger nila ng mga boys. Messenger? Oo, ganun. Or pag magkaano sila, may tampuhan, ganyan, hindi sila okay. Tatanong, pumasok ba si ano, nandyan ba si ano? Ako naman si update, oo, nandito, ganyan, ganyan. And then, yun nga, yung pag ano naman, syempre hindi naman naglalaro ng online games yung jowa nilang mga babae. So, ako yung kalaro nila. So, yun. High school yun, di ba? Ragnarok yata. Oo, Ragnarok nga yun. Ragnarok, may nilalaro silang ibang games, pero hindi siya online. Counter yata yun. Counter-Strike. Hindi naman ako naglalaro nun. Kaya, sa Ragnarok ko lang sila nakakalaro. So, yun. And parehas pa sila ng, hindi ko sure kung parehas sila ng section. Magkaiba ba sila ng section? Parang parehas nga yata sila ng section. Parang parehas yata sila ng section. Ayun. So, ako yung ano nila. Messenger sa mga tropang babae. Kasi pag nagkakatampuhan, ganun. So, yun lang. To all the boys na naging jowa ng tropa. Yun nga lang, hindi naging sila. Kasi, awan ba, next topic na lang yun. Kung anong reason ko ba't ganun. Hindi sila nagkatuluyan. So, nakakasad kasi super vote kami sa kanilang love team. Pero yun nga lang.
That's so sad. Para talagang after magka-college na kami, yun, nagkagulo-gulo. So, sayang kasi ang tagal na nila eh. Parang 2 years yata sila naging magjowa. And kahit kami na ano kami, na FO kami, hindi lang yung jowa niya. Pati kami friends niya. So, nakakasad. Kaya kwento ko na lang sa inyo sa susunod yung bakit. So, bukas na lang. Kwento ko sa inyo bukas bakit kami na FO. So, yun lang po for today. See you guys again tomorrow. Bye! Let's try out this Japanese ubi cake by Regent. Kung anong lasa niya. Ilan na kailangan? 105. Chicken. Hi guys! So, ayan, continuation tayo ng To All The Boys. So, ito, ichichika ko na sa inyo yung na-experience ko na FO kami ng tropa. So, di ba nga, puro girls kami. Ay, puro girls. Puro girls yung kasama ko. Tapos, itong isa naming friend, sa naming BFF, pumunta kami sa bahay, di ba may magjowa kaming, magjowa si boy and girl. So, pumunta kami sa bahay ni girl. Tapos, itong isa naming maingay na friend, nadula siya na may boyfriend. Kasi bawal mag-boyfriend si girl. So, ngayon, dun sa bahay ni girl, so parang, so parang, yun yung after nun, hindi na kami pinapansin ni friend namin girl. Nung college na kami, wala talaga. Pag dinadaanan namin siya, pag nakakasalubong namin siya, as in para kaming hangin na hindi niya pinapansin. And feeling namin dahil doon sa araw na yon nung graduation or handaan na yun tapos na yung graduation. Feeling namin dahil doon kaya kami niya in FO. Ano ba FO? Friendship over. Ganon. Dahil doon. Yun lang naman yung feeling namin. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung bakit kami in FO. Kasi wala talaga kami ibang maisip. Lahat kami talaga, as in. Pero yung iba naming classmate, kinakausap niya. As in, kami lang mga close friends niya ang talagang sin-zoned. So, yun, nakakasad. And then, si jowa niya rin, nag-break na sila. And super nakakalungkot kasi super si jowa, or si ex niya na boy, super na talaga siya, na-depressed talaga siya ng ponggang-pongga. Kaya, pero ngayon may pamilya na silang iba. Yun lang, naalala ko lang nun. Kasi after graduation talaga nung high school, is hindi naging happy ending ang kanilang story. And dahil nga siguro, dahil nadulas si yung isa naming friend dun sa bahay nila na may jowa nga. So, yun lang naman. Baka very strict talaga ang kanyang parents and bawal talaga siguro siya magjowa-jowa hanggat di pa nakaka-graduate. Kaya siguro siya naging ganun sa amin. Yun lang, nakakasad. But, moving forward sa mga To All The Boys, ang moral lesson siguro doon is, hindi kasi namin alam kung nag-usap sila or not. Chat ko kaya. Kung ano naging reason bakit naging ganun yung ending nilang dalawa. Pero sana nagkaroon sila ng closure. Kasi kahit sa text man lang or sa chat, kasi may chat na nun para na-explain naman ni side ni girl, bakit siya lumayo ng ganun kay boy, 'di ba? Para si boy naman, hindi siya nag-wonder, ba, ano ba nagawa ko, 'di ba? Ba't ganun? Parang wala tayong pinagsamaan, 'di ba? Parang, yun na yun. Bigla mo na lang akong iiwan ng wala akong idea kung bakit. So, pero, yun ang moral lesson na sana mag-closure kahit, o kaya ipasabi niya sa kaibigan niya, sa family or somewhere, kung bakit, para hindi mag-wonder ang isang tao, 'di ba, na nakahanging lang yung kanyang, lalo na't naging jowa mo yun, nagmahalan kayo sa isa't isa, kaya
Masakit yun, masakit yun. Sana, huwag nyo yung gagawin na bigla nyo na lang i-ghost. Ano tawag doon? Ghost ba yun? I-ghost nyo yung tao kasi hindi siya maganda. No way to ghosting. So, yun lang po for today and see you guys again tomorrow. Bye! Pansit Canton for merienda balls. Wala makapanggang ano. Anyang, so meron pa akong i-share sa inyo to all the boys na mga nakatabi ko. Ito naman, hindi ko naman siya katabi pero naging close din kami kasi nga nung first year high school, I believe. Parehas kami ng sections. So, paniwala ko sa mga pinagkakwento niya sa akin. Alam niyo ba? Yun palang mga pinagkakwento niya sa akin is hindi totoo. Crush niya yung tropa kong girl. So parang nilalove team siya doon. Pero, nung college na kami, ano pala siya? Becky pala siya. Hindi ko rin maintindihan bakit siya naggagawa ng story nung high school kami. Basta marami siyang issue. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Ba't siya naging ganun? Mabait naman siyang bata. Pero, yung paggawa niya ng mga story, yun ang part na hindi ko magets. Bakit kailangan siyang... Maybe kasi kailangan niyang may gusto siyang... Yung mga kinikwento niya siguro is yung gusto niyang maging siya. Kaso nga lang, sa totoong buhay is sobrang baliktad. So, siguro para meron lang siyang ma-share na story na, uy, ganito ako, may ganito ako. Siguro ganun kasi nga hindi naman ako nag-judge siya pero feeling ko kasi hindi ko alam sa ano pa sa psychological term, hindi ko alam, basta siguro yun yung kanyang way para maging siya different or maging unique kasi siguro wala siyang masyadong may story na kakaiba kaya gumagawa na lang siya. Yun. Bakit ba? Yung mga psychologist dyan, can you comment down below why gumagawa ang isang bata or isang tao ng mga istorya at sineshare nila na hindi naman walang katotohanan? Anong reasoning behind this behavior? So, yun lang naman. Akala ko naman magiging close kami kasi nga kanyang stories are very totoo pero yun na-discover nga namin na walang siyang tapos may minsan tumatawag siya tapos wala naman siyang kausap talaga. Alam mo yun, tumatawag siya sa cellphone, oy, ganun, kumusta? Pero wala talaga siyang kausap, gumagawa lang siya ng something. Ng kausap pero wala talaga siyang kausap. Parang nakakaawa din bakit kailangan gumawa ng ganun, hindi ko rin magets. So, yun ang aking story for today. Not to all the boy na yun. To all the boys na gumagawa ng stories. Guys, hindi nyo kailangan gumawa ng stories just to impress someone. You just have to be yourself and mamahalin naman kayo ng tao or ng kaibigan nyo. Kahit sino pa yan. Basta magpakatotoo lang kayo, maging authentic lang kayo sa sarili niyo. Don't need to brag na ganito ako, may ganito kami, na wala namang katotohanan kasi at the end of the day, sarili mo lang ang niloloko mo. So, wag ka nang maging ganun, ha? So, yun lang po for today and see you guys again tomorrow. Bye! For today is none other than Nilaga! Hello guys, continuation of To All the Boys High School Edition. So, shout out to all the boys na naging teacher namin ng high school na single, na very cutesy, pero pinapair sa mga girls naming teacher na single din. And nakakatawa kasi some of them talaga is naging sila sa totoong buhay or dahil sa pag sa pagla-love team namin sa kanila is nagkatuluyan talaga sila maging mag-asawa. Nakakatuwa kasi
yung teacher ko, parang ano siya eh, yung teacher kong lalaki, maliit siya. Tapos yung teacher namin babae, matangkad. Tapos, dahil tinitis nga namin, or niloloko namin sila sa isa't isa, naging magkatuluyan sila, and hanggang ngayon sila pa rin, and nakakatuwa kasi, dahil lang sa pagloloko, di ba, ng mga students, and nagkatuluyan, nagkaroon sila ng family. So, yun, wala lang, kakatuwa lang. Shout out sa teacher namin na yan, na teacher namin sa math. And then yung isa naman is parang sa music yata siya. Pero hindi niya naging katuluyan yung niloloko namin sa kanya na favorite teacher ko nung high school. So kayo ba, may mga stories ba kayo na mga teacher niyo nung high school? To all the boys teachers, meron pang mga, ano yun? Student teacher ba yun? Yung assistant? Teacher assistant? Yung bago sila graduate, 'di ba, magtuturo sila sa inyo, ganyan. Pero kami nung high school kami, meron ba kami naging ganun? Parang wala, elementary lang kami may mga nagtuturo sa amin ng mga student teacher. Pero nung high school, wala kaming student teacher. So, yun lang naman. Wala lang, na-share ko lang. And, yeah, shout out sa mga singles nating boys teachers nung high school. So, yun lang po for today. See you guys again tomorrow. Bye! Paborito na itlog. Basta sa gabi, pwede ka na Hello guys, so last part na natin ng To All the Boys Seniors High School Edition. So, ito naman, nung 4th year ako, meron kaming JS prom. So, nung 3rd year ako, sinayaw ko lahat ng classmate ko na di ko maalala kung lahat talaga kasi ang dami naman masyado. Pero feeling ko sinayaw ko lahat ng girls ko na kaseksyon nung 3rd year. Syempre, sinayaw ko. Mabilis lang, mga 10 seconds. Wow! So, para naman ma-feel nila na hindi sila ma-left out. And then, nung 4th year ako, wala akong sinayaw na nung prom namin. Ewan ko, nag-attitude yata ako. Nag-attitude. So, sabi ko, ayoko di ko kayo isasayaw. Ako naman, di naman ako sinasayaw ng mga ng mga crushy ko. So, bakit kailangan ko isayaw itong mga babae tangtong. Ganun. So, yun. Feeling ko dahil doon. Tapos meron ako ng classmate na nagparang, sabi, isayaw kita, ganyan, lalaki. So, ayoko. Ayoko nga. Parang nag-attitude ako. So, sana pala, hindi ako naging ganun. Kasi sayang naman yung time and last event na namin bilang high school. So, kayo guys, kung meron kayong gagraduate na kayo, high school kayo ngayon, and gagraduate na kayo, may mga ganyang event or mga, alam niyo yun, mga chance, i-grab nyo na yan kasi hindi na kayo pwede bumalik ng high school, guys. College na ang kasunod nun, and pag college, medyo serious na rin, and wala nang oras sa mga romance. Meron naman siguro, pero iba kasi talaga pag college, yung oras nyo is iba-iba. Hindi na kayo block section. So, parang hindi makaka-develop ng ganong ka-special na bondness. Hindi katulad pag high school kasi simula 7 o'clock hanggang 4 o'clock magkakasama kayo, di ba? So, iba talaga yung bondness and closeness nung high school. Pero, hindi lahat naman syempre is magiging same ng experience kasi kami nung nag-college na ako, is hanggang ngayon close friends ko pa rin sila. Yung mga classmate ko nung high school, yung mga close friends ko lang, ang close friends ko pa rin hanggang ngayon. Pero yung mga classmate lang, parang hindi masyado. So, yun, depende na rin siguro. Pero yun nga, pag may mga event, ganyan, mga happenings, sama lang kayo kasi last year nyo na eh, senior, ganyan.
So, enjoyin nyo na. Kasi ngayon, meron na 'di ba ng senior high. So, iba na rin yun. Para na rin kasi siyang college eh. Feeling ko kasi magkakaiba na rin kayo ng ano ba yun? STEM ba yun? Hindi ko pa rin maintindihan yung senior high school. Basta ganon siya. So, yan. Enjoyin nyo lang and grab the chance, the opportunities. Go lang kayo sa mga pakulo or sa mga chances na mangyayari sa inyo. Kasi nga, you can never go back being a high schooler. So, yun lang naman ang mga to all the boys stories natin. Nandiyan nagtatapos ang ating all the boys mini vlog. And yeah, maybe next time is college edition. Wow, college edition naman. Iisipan natin yan maybe. So, that's all for today and see you guys again tomorrow. Good night! Tayo naman palakayin natin. Back to vlogging.